I know where are these farm to market, the ghost farm to market roads located? Davao Occidental, according to the department secretary. Are these are the Senate or the legislators the proponent of these farm to market road projects? We will have to check. Right now, the secretary is not aware if there were proponents to the Davao Occidental ghost projects for farm to market roads. Okay, thank you. Safe ka na, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Estrada. John? With the permission of Senator Erwin, if I may, just Yes. to interject only one question. While I was upstairs monitoring the proceedings, you mentioned about the farm to market roads, am I correct? Opo. Yes. Just one question, Senator Pangilinan. Sa lahat po ng mga farm to market roads, road projects, have the officials of the Department of Agriculture inspected the farm to market road projects? Yes, an audit of the farm to market roads, Mr. President, distinguished senator, has started. And of the 4,700 kilometers, sites, they've been able to inspect about So how many 1,000. farm to market road projects are there? 4,700. 4,700. Out of those 4,700 farm to market road projects, are there any ghost projects? They have inspected 1,000. And they have identified 5. Five? Yes, 5. So And- far. And more to come? We hope not. We hope not. Okay. But if, with that percentage, 5 of 1,000, so if there are 4,000, that would be 5 times 4, 20, maybe around 30 might be, I mean, based on that average. May I know where are these farm to market, the ghost farm to market roads located? Davao Occidental, according to the department secretary. Are these are the Senate or the legislators the proponent of these farm to market road projects? We will have to check. Right now, the secretary is not aware if there were proponents to the Davao Occidental ghost projects for farm to market roads. Okay, thank you. Safe ka na, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Estrada. Is recognized Senator Rodante Marcoleta to interpellate the sponsor. Before Senator Jingoy Estrada leaves, we would like to thank him for his farm to market road interpellation and saying that Senator Marcoleta is already safe. Salamat po, Mr. President. And now represented by the Madam President. Hindi po ako masyadong magtatanong sana dahil ang gusto ko lamang i-manifest, Mr. President. Gusto kong mag-suggest ng isang amendment po. Nakita ko po kasi yung ating NEP, ang budget po ng High Value Crops Development Program ay 2.103 billion. Ngayon po sa HGAB po, Mr. President, nadagdagan po ng 50 million, so naging 2.153 billion. Yung atin pong Senate Comprehensive Committee report ay nagdagdag po ng 440 million. So ang total budget po ay 2.593 billion pesos. Alam po ninyo, Mr. President, dahil po sa aking paniwala na ang high value crops po ay napakalaki ng potential for export. Aminin man natin o hindi po, yung ating staple food po ay katulad po ng palay, ng mais, at sa ilalim po ng corn
banner program, nandyan po yung soya beans, nandyan po yung sorghum at saka yung kasaba. Pero talagang kahit anong pilit po ang gawin natin sapagkat napakarami nga pong problema na sangkot dito sa ating mga staple crops. Siguro matagal na panahon po ang ating gugugulin para makita natin yung liwanag na makapag-export tayo. Ngunit sa high value crops, Mr. President, katulad po ng yung okra, ngayon po ay isang malaking potential po yan. Yung avocado, lalo na po yung Hass variety, Mr. President. Yung ating mangga, yung ating durian, saging at saka pineapple. Nakikita ko po ang oportunidad para tayo makabawi sa ating agricultural sector. Kaya ang gusto ko po sana, isa sa pamamaraan ay dagdagan na po talaga natin. Ang nakikita ko pong fiscal space, Mr. President, dalawa po yung FMR sa ilalim po ng DA ay 16 billion po ang aking nakikita. Ayaw ko naman pong galawin sana yon sapagkat maaaring kailangan natin ang farm to market roads. Maliban na lamang po kung may nakasingit na ghost projects dito. At baka hindi tuloy ang maging safe naman dito si Senator Jinggoy. Kaya ayoko na pong galawin doon. Meron po ako nakita pong isa pang fiscal space, Mr. President, yung pong tupad sa ilalim ng DOLE, 13 billion po. Dahil nga po ito naman po, hindi ko kinakaila na sa mga susunod na panahon sana ay ma-take up na po natin yung aming panukala na unti-unti na po nating alisin yung mga subsidies na yan sapagkat hindi ko po nakikita yung transitioning, yung pagiging progresibo ng mga nakakatanggap nito. Nakakalungkot na marami po tayong nalulustay na pera, ngunit wala naman tayong makita na iginiginhawa po nung nakatatanggap nitong mga ayuda. Napakarami po nito 2025 lamang po kinuwento ko po yung AIX, yung TUPAD, yung AKAP, yung MAIP, at saka yung 4-piece, 194 billion pesos. Kaya po nag-propose po kami ng ibang kaparaanan. Dahil po dyan ay mas gusto ko pong kunin yung karagdagan na pinipilit ko sanang idagdag sa high value crops. Yung 13 billion po ng TUPAD, kukunin ko po yung 3 billion. Ito po yung idadagdag ko po na budget ng high value crops. Sa aking paniwala po na meron po tayong pag-asa na makapag-export kung ito po ang ating bibigyan ng pansin. Sa konti ko pong magagawa nung isang araw, buong pagmamalaki ko po na binayber kay Secretary Kiko Laurel yung aking pong konting ginagawa para tulungan po yung efforts ng DA sa ngalan po ng pagsisinop ng ating pagkaing pangkabuhayan. Nakita naman po ni Secretary Kiko kung paano ko po pinagmamalaki sa kanya po yung mga lettuce na naitanim ko po. At pati siya bumili po ng konti yata. Sabi niya, wow, galing. Tama po ba yung aking sinasabi, Mr. President? So, bago po ako nag-manifest, Mr. President, kinausap ko na po yung chairman. Wala naman po siyang tutol dito. Nakita niya rin po siguro yung kagustuhan nating lahat kahit na ganito po yung very lethargic po yung ating agricultural sector dahil nga po sa napakalaking problema. Ngunit meron naman tayong nakikita na pwede nating pagtulungan kahit papano unti-unti ay makabawi-bawi po tayo. Yan po yung aking suggestion po, Mr. President. Ngunit kalaki po ng suggestion na yan, meron po akong mungkahi sa ating secretary. Pero hindi ko na po babanggitin dito sa manifestation na ito. Siya na po ang bahalang gumawa ng aksyon kung papayag po siya doon sa kondisyon na aking pong minumungkahi para po sa ganun ay yung karagdagang budget kung papayagan po nating lahat ay makatulong din po yung kondisyon na akin pong isinasuggest sa ating Secretary of Agriculture. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Senator Marcoleta. Would the sponsor like to make a Yes, of comment course. to the manifestation? We thank the good senator from Tarlac.
And the Secretary actually agrees, and I, in this representation as sponsor, we agree that we need to provide more support for the high-value crops budget, Mr. President. Tama po yan na mahalaga, lalo na sa export. Importanteng pagkakataon na madagdagan ang kita ng ating local industry by way of exports, high-value crops. Ang tawag din ng high-value crops, may subsector yan na cash crops. Kasi mabilisan. Halimbawa, ang palay, mataas na yung 30 pesos a kilo after planting it and harvesting it for 4 months. 3 months, 3 weeks, and 3 days. At sa halagang 15 to 20 to 30 pesos a kilo. Pero yung cash crop na lettuce, halimbawa, na high-value crop, 45 days lang nabebenta ng isang 120 hanggang 180 hanggang 200 a kilo. Depende sa panahon. So, yan ang kainaman ng high-value crops. Tumataas ang kita. Kape, kakao, bell pepper, taro, carrots. Taro is gabi. Gabi and yes, carrots. So, tama po yan. And at the period of amendments, if the good Senator Marcoleta will come up with the proposal, we will discuss this and see how we can include it sa ating approval on second reading. Maraming salamat. Salamat, Vice Chairman Pangilinan. Next to interpellate the sponsor is the gentleman from Davao, Senator Bongo. You have the floor. Thank you, Mr. President. Dear colleagues and to the Department of Agriculture and its attached agencies, magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa lahat, I would like to express my support for the budget of the Department of Agriculture and its attached agencies for fiscal year 2026. The department's budget is more than just being a fiscal allocation. It is a testament or commitment to strengthening our agricultural sector and addressing the needs of those who are at the heart of it, our farmers, fisherfolk, and agricultural workers. Sa panahon ngayon, napakahalaga po ng kontribusyon ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ito ang pundasyon ng ating food security, nagbibigay po ng pagkain sa bawat pamilyang Pilipino at tumutulong po sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Mr. President, in the previous hearings of the Committee on Agriculture, it was reported that our farmers continue to face the plight of collapsing incomes, with farm gate prices often falling below production costs, largely due to the influx of cheap imported rice. At para po sa akin, Mr. President, sa kaikot ko sa buong Pilipinas, kawawa talaga yung itong mga farmers, itong mga mangingisda. Nadadaanan ko to minsan sa dagat, sa bundok na iniikutan ko pag may mga nasasalanta. Kawawa yung mga farmers, ito yung mga isang kahig, isang tuka. Kung maaari nga lang po, kung pwede magpalugi yung gobyerno para lang po itulong sa kanila. Ito yung makikita mo na kayod kalabaw talaga ng mga kababayan natin. Sana kung may ilalaan tayong mga pondo tulong sa kanila, ay dapat masaya ang ating mga farmers parati. Kung maaari nga po, magpalugi na lang po ang gobyerno. Dapat happy po parati ang ating mga magsasaka. At yan po napansin ko nung pumunta po ako ng Isabela, na banggit po ng local government doon na okay lang sa kanila magpalugi sila basta masaya po ang ating mga farmers. Lalong-lalo, especially iba't ibang panahon, no? Seasonal itong kanilang pag-harvest. Depende po sa kita nila dito. And in particular, Mr. President, itong recent report sa Tarlac at Pampanga where our farmers are struggling with extremely low buying prices of palay as low as 7 to 8 per kilo for fresh harvest and 11 to 12 per kilo for dried palay. This is far below the estimated production cost and leaves farmers with little to no profit at all. Sobrang liit po ng kinikita ng mga taong nagpapakain sa atin, Mr. President. I urge the department to address the matter. Huwag nating pabayaan ang ating mga magsasaka, sila po ang nagpapakain sa atin.
taon-taon ganito na lamang ang sinasapit ng ating mga magsasaka. Taon-taon kung sino pang nagpapakain sa atin, sila pa yung nalulugi at dehado. May I ask the sponsor, how does the department intend to address the continuous drop in farm gate prices of locally produced rice? What measures are in place to strengthen price monitoring and to protect farmers from unfair trading practices?